Amen! Meron ba akong sound? Meron. Amen. Wow! Magandang umaga po sa ating lahat at welcome po sa second service dito po sa atin sa main church. No? Kasi kanina lang ay mayroon po tayo sa Mikais, no? We are there 8 to 9, no? 8 o'clock to 9. 8 a.m. to 9. Kalimutan ko na. And of course, kanina ay meron tayong 9 to 11 dito. At ngayon naman, binabagtas na natin yung ating pong service. At ako po ay nagagalak na nandito po tayo. Pakisabi nga sa katabi mo, sabihin mo, ako'y nagagalak na nandito ka. Yan, no? Siguro ay hindi pa natin napapansin, no, na we are now in the Lenten season. Ramdam niyo ba na ngayon ay Kwaresma? No, parang hindi na. No? Parang hindi niyo na naramdaman. Actually, Lenten season has already begun. No, 2 weeks ago, during the Ash Wednesday on March 5. And it will culminate on April 19, I think, or 20, yung atin pong Resurrection Sunday. No? So, April, ano po yan, third week ng April. No? So, alam nyo, kailangan ilalala din natin yan, no? Kasi just like we believe that Christmas is one of the most important na dapat nating inaalala, dapat ganun din ang kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Yung kanyang pagkamatay at ang kanyang muling pagkabuhay. No? So, hindi kompleto. Kumbaga, kung napanganak lang siya, pero hindi siya nag-alay ng kanyang buhay sa bawat isa sa atin. No? Yung topic natin ngayon ay very timely, no, patungkol sa Lenten season. It is one of actually of the most unpopular sermon, pero I will be teaching this anyway, no? Kasi hindi naman popularity contest yung atin yung atin pong sinisermon, no? Lagi pong patungkol sa nararapat nating pagdaanan. So I'll be talking about in the wilderness, no? In the wilderness. And our text will come from Deuteronomy chapter 8 verse 1 to 5. Ayan, no? Ang wilderness ay in the time of Jesus, no? Parang kinakatakutan ito, no? Maging sa ngayon din naman, lalo na yung mga hindi pa masyadong na top o napupuntahan ng mamasusukal na bahagi ng disyerto, no? At to add to that, siyempre, alam natin na ang wilderness, ang place kung saan ay namatay ang napakaraming mga Israelita na hindi nakarating doon sa lupang pangako, no? So, ang iba naman ay natatakot dahil siyempre walang katao-tao. Pag ikaw po ay mag-isa doon, ay pwede kang magkaroon ng disgrasya, no? Dahil hindi natin sigurado ang isip ng mga taong wala sa Panginoon. At ang iniisip ay ang pansarili lamang at hindi ang kapahamakan o yung kaligtasan ng ibang tao. No? So, but at times goes by, no? Wilderness has come to a different form at nag-come din siya into different meaning. No, sa ngayon, ang wilderness ay may tuturing natin na pwedeng magre-represent ng ating mga difficult situations, temptations, poverty, sufferings, hardships, misery, sorrows, bitterness, no, chronic illnesses, persecutions, doubts, discouragement, rejection, and pain, etc. No? Ito yung mga nagre-represent ngayon ng wilderness sa ating mga buhay. Spiritual dryness, no? A broken relationship, no? You can add up to that, no?
yung mga bagay na pinagpipray natin with that we feel ay hindi pa nagkakaroon ng katugunan. No? Mga bagay na sinasabi nga nila ng mga pangpaayaw. Mga bagay ng mga pangpaayaw. At siyempre, hindi natin gusto ito. Tama po ba? Gusto ba natin yung mga bagay na yan? But at times, we needed to go through it. No? May mga pagkakataon na kailangan natin itong daanan. At minsan hindi natin ito matanggap. No, na kailangan pala natin daanan yung mga difficult situations. No? In the Bible, no, napakaraming mga even men of God, no, ang dumanas ng time sa kanilang buhay that it seems like they are going through a dryness or wilderness in their lives. There is no perfect life. Wala. No? Kailangan talaga dumadaan sa mga bagay na ito. And sometimes, it leads us even to question God. No? Tinatanong natin yung Panginoon, di ba? Pag tayo po'y nakaranas sa mga ganito, sinasabi natin, where are you, God? No? Nasaan ka sa aking kahirapan? Nasaan ka sa aking struggle? Ako lang ba nagtatanong nun? No? Kayo din ba nagtatanong minsan, di ba? Siyempre, pag hindi natin alam, nagtatanong tayo, di ba? And my prayer for today ay magkaroon ng kasagutan yung ating mga katanungan. Sana wag lang tayo aabot sa worst thing na tayo po ay tuluyang aayaw sa ating pananampalataya and depart from it. No? Nakakalungkot yun that when we suffer or when we go to that wilderness ay aayaw na tayo. Parang katulad ng mga Israelita. No, na sila, some of them wants to go back to Egypt, no? Dahil lang sa kahirapan o dahil lang sa mga challenges in the wilderness. Pero alam niyo po ba na hindi naman tayo nag-iisa sa ating mga tanong, no? Alam niyo, men of God has also expressed, no, their query on God, no? And plea sa kanilang mga nakikita sa kanilang paligid at kanila mismong nararanasan. But the good thing is, yung mga tanong na ito ay hindi nag-lead sa kanila to stray away from the faith, bagkus ito pa ay nagpatibay ng kanilang pananampalataya. The first on the list is David. No, ito po ang kanyang tanong, sabi niya, "O Lord, how long will you forget me? Forever ba, Lord? Forever ba? Na hindi mo sasagutin ang aking panalangin?" Naranasan niyo ba yun, na parang hindi kayo naririnig ng Panginoon? And you ask God, how long will He snubs you? No, how long will He look the other way? How long must I struggle with anguish in my soul, with sorrow in my heart every day? How long will my enemy have the upper hand? So, tinanong ito or ginawa itong plea ni David during the time na siya ay sa wilderness. Mismo, literally, wilderness. No, nang siya po ay kailangan niya magtago because he is being pursued by no less than yung kanyang, ang tawag dito, yung tatay ng kanyang asawa, no, si King Saul, no, na talagang galit na galit sa kanya. No? So, parang itatanong siya kay Lord na wala naman siyang ginawa, no, na masama, pero here he is right now, no, na naghihirap, no, nagtatago imbis na siya po ay nasa labas. Naranasan niyo ba 'yon? Na kahit na kayo ay wala namang ginawa, pero you have to embrace this kind of journey, no? Yung wilderness, no? Dahil lang sa hindi mo control ng mga sitwasyon sa buhay. No, so ang ending ay nagtatanong ang mga tao sa Panginoon. But thank God, dahil si David, imbis na siya po ay mag-struggle, ay lalo siya nagtiwala sa Panginoon. At sinasabi pa nga natin na siya is a man after God's own heart. No? At napakaraming mga himala ng Panginoon ang pinakita at pinanagumpay ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang servant na ito na si David. No? So, it's not bad to throw question to the Lord. Ang importante
ito ay magdulot sa atin ng matibay na pananampalataya rather than go away from the Lord. No, si Habakkuk, mayroon din po siyang complaint sa Panginoon. Sabi niya, why do you make me look at injustice? No, why do you tolerate wrongdoings? No, yun ang tanong niya sa Panginoon. Hindi niya maintindihan kung bakit yung kasamaan ay patuloy na nag-i-engulf ng kanilang lugar. No, parang parang sounds familiar, no, sa ating country ngayon ay talagang we are so divided na parang hindi mo na malaman kung sino ang tama at kung sino ang mali. No, parang paramihan na lang. Parang paramihan na lang sinasabi, kung marami kayo, mas tama kayo. No, parang ganoon na ngayon ang nangyayari sa mundo, no? Pero pag konti lang kayo, edi kayo? Mali kayo, no? Ganon ang standard ngayon ng mundo. But of course, we knew that the truth doesn't change. Amen? And when God has let Habakkuk realize, no, ay nakita natin at the end of this book, ay sobrang nagpuri ang propetang ito sa Panginoon. Sabi niya pa nga, kahit ng olibo ay hindi bubunga, kahit mamatay ang mga hayop, no, siya pa rin ay magpupuri ng walang hanggan sa Panginoon. Amen? So, dapat yung mga wilderness na ito sa ating mga buhay, mga tanong natin sa Diyos, ay patuloy na maglapit pa sa atin sa Kanya. No? Hindi maglalayo sa atin sa Kanya. Amen? Nakukuha niyo ba yung ibig ko sabihin? It's okay, no, not to be okay. Sabi nga ng isang isang writer, no? Pero kailangan lagi magtiwala at hindi natin walain ang pagtitiwala natin sa Panginoon. Itong si Job, siguro alam natin ang kanyang buhay at ito yung kanyang pagkasabi, no? Parang makarelate tayo dito. Sabi niya, if I have sinned, or what I have I done to you, you who see everything we do? Sabi niya, nagkasala ba ako, Panginoon? No? Ano ba ang nagawa ko sa iyo? No? Ano ba ang nagawa ko sa iyo? Alam mo, nakikita mo ang aking ginagawa. Sabi niya dito, why have you made me your target? Bakit ako? No, sabi ni Job, bakit ako pa? 'Di ba? No, alam natin kung anong katayuan ni David sa Panginoon. So this just goes to show na hindi lahat ng pagkadanas natin ng wilderness is actually about sin. No, lagi tayo kasing ganyan no? Pag tayo po ay nagkaroon ng kahirapan sa buhay, siguro nagkasala ako kay Lord. Hindi naman automatic yan na dahil sa kasalanan. Pwede, no? Pwede as a consequence of your sins, pero most of the time, ito ay paraan ng Diyos, no? Para sa isang mabuting bagay na gusto niyang mangyari sa iyong buhay. No? Remember, sige, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Remember na yung mga bagay na mahalaga ngayon sa atin, lalo na yung mga magagandang bagay, lahat ng ito ay nakamit natin dahil sa paghihirap, pagsisikap. No? We have to grow through some sufferings, challenges, no, para makamtan natin yung mga bagay na ito. So natural lang talaga na mayroong sufferings. Natural lang talaga na mayroong sometimes pain na tayo mararanasan. Pero dito si Job ay talagang nagtataka siya kasi sabi ng Biblia, he lived a blameless life. No? Pleasing to the Lord. And yet, no, ipinaranas sa kanya ng Panginoon. Inallow ng Panginoon si Job to go through a wilderness. No, na kung tayo siguro ang nakaranas ay baka bumitaw na tayo. No? Alam naman natin siguro kung anong naranasan ni Job, no, sa mga nagbabasa sa ng Biblia. No, practically everything was taken away from him. Lahat. Pamilya niya, kayamanan niya, lahat. No, even his health. No, na sabi nga sa Biblia ay ang nakikita na lang ay ang kanyang mata kasi punong-puno siya ng sakit, ng sore. No? Pero nung pinakita sa kanya ng Panginoon kung gaano siya kamakapangyarihan, when God related to him, no, the process of creation, dito namang itong si Job. At syempre,
siya po ay nagpuri at naglalong lumapit pa sa Panginoon. At sinabi niya na magpupuri lang ba tayo sa Panginoon sa kasaganaan? Tama? No? Hindi sa kawalan? No? Yun ang sabi niya eh. Dapat nagpupuri tayo sa Panginoon in all situations of our lives. Doon niya na-realize, and God was so pleased with him, no, that I would guess na siya po ay nakapasa sa test. At dahil dyan, siya po ay binagyan pa ng Panginoon ng doble ng lahat ng mayroon siya na kinuha ng dyablo. Ibinalik ito ng Panginoon, hindi lang as is, but ito po ay dinoble pa ng Panginoon. Hallelujah. Also, even our Lord Jesus Christ ay nagkaroon din ng question sa kanyang Ama. Sabi niya, my God, when He was on the cross, no, why have you forsaken me? Nabasa po natin yan, no? And it will be exhorted, no, sa atin pong last 7 words na atin pong gagawin, no, dito sa church ng Holy Week. Yes, no, even the Son of God has to suffer. So what have you thought, no, or what made you think, no, na tayo po ay exempted dapat sa ganito? No? Wala dapat exempted sa ganitong mga bagay. And alam nyo, at times ay nakapagsalita tayo ng mga hindi maganda o kaya nakapagtanong tayo ng hindi dapat itanong ng mga bagay dahil hindi natin alam kung bakit kailangan natin makaranas ng mga bagay na ito. Why do we need to go through wilderness of lives? No? So, and my prayer today is pag nalaman natin ang mga whys, no, of wilderness, ay magiging iba ang ating attitudes. Magiging iba yung ating character towards trials, no, mga sufferings na nangyayari sa ating mga buhay. No, hindi naman sinasabi ko na pasalamatan natin ito o talagang i-welcome natin na red carpet pa natin, hindi. You know? We just have to have this inner confidence and inner joy and allow God to work in our lives. Amen? Allow God to work in you. Kasi sabi nga, anumang sitwasyon mayroon ka ngayon, no, ay sabi sa Romans 8:28, ito ay ginagawa ng Diyos and He can cause it to work for your favor, for your good. Diba? Para sa iyong kabutihan at sa iyong kapakanan. So, let's have here the whys, no, of wilderness. No? But before that, let me show you the text, no, that we will be basing our sermon. No? In Deuteronomy 8:1-5. Now, sabi dyan, be careful to follow every command I am giving you today so that you may live and increase and may enter and possess the land the Lord promised on oath to your ancestors. Remember how the Lord your God led you all the way in the wilderness these 40 years. Wow, grabe ng 40 years. To humble and test you in order to know what is in your heart or what was in your heart. Whether or not you would keep His commands. Now, dun sa verse 3, He humbled you, causing you to hunger and then feeding you with manna, which neither you nor your ancestor had known, to teach you that man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of the Lord. Your clothes did not wear out, and your feet did not swell during these 40 years. Grabe, no? Anong klaseng damit kaya yon na hindi naluma, no? At anong klaseng paa kaya yon na 40 years ay hindi man lang naapektuhan, no? And in verse 5, sabi dyan, know then in your heart that as a man disciplines his son, so the Lord your God disciplines you. Sige po, sandali muna tayong manalangin, no, before we continue. Lord, thank you, God, for your words, O Lord. Indeed, Lord, I pray na
gawin mo itong ilaw, Panginoon, sa aming mga daraanan, Panginoon, at lampara, Panginoon, sa aming mga paa, O God. And thank you, Lord, na hindi mo mababayaan at hahayaan na mga salitang ito, Panginoon, ay hindi magkaroon ng apekto o hindi magkaroon ng katuparan sa buhay ng bawat isang naririto at nakikinig nito, Panginoon. At maraming salamat din, O Diyos, na buksan mo ang mga puso, Panginoon, mga tainga, Panginoon, spiritual eyes, Panginoon, ng aking mga kapatiran, Panginoon, for what you have to reveal today, Panginoon. Hallelujah, Lord. Maraming salamat sa iyong mga salita that is gold, Panginoon. Maraming salamat itong aking dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Palakpakan muna natin ang ating Panginoon. Hallelujah, yes. Wow. No, allow me muna to give a simple background of this text. No? So, we are actually talking about the wilderness, no, the journey in the wilderness of God's chosen people, no, the Israelites. And in chapter 8 of Deuteronomy, no, ay doon na sila malapit na mismo sa lupang pangako. They are just at the east side of the Jordan River. So pag tumawid sila sa Jordan River, yun na po yung Jericho. So this is where this speech, no, of Moses was done, no, para sa harap ng mga Israelita na sinasabi ng Biblia na pinili ng Diyos, pero sila po ay tinatawag din nating rebellious people. No? They are wicked people, sinful people, na stiff-necked people, just like us at times, no? Na kahit ito yung sasabihin mo, iba yung gagawin. No? Parang ang mga Israelita ay parang mga katulad din natin. No, pero it is also important to note na yung map na yan, no, ang layo ng Ramesses, no, to Shittim, no, which yun ang probable no, na lugar kung saan binanggit, no, ang Deuteronomy 8, no, kasi nandun sila malapit na sa east of the Jordan River, parallel to Jericho. Pero sinabi sa Deuteronomy 1, verse 2 to 3, na it took 40 years, 11 months and 1 day to be exact, for Israel to complete an 11 days journey. No? So, dapat pala ay 11 days lang ang wilderness experience nila. Parang katulad din sa atin. Dapat pala, yung ating wilderness experience din ay short lang pala. Pero at times, humahaba. Na humahaba siya. Dahil sa ating katigasan ng ulo, no, o kaya minsan ay we don't submit to what God wants us to do. Kaya nangyari, imbes na 11 days lang, ay umabot sila ng 40 years. Paikot-ikot lang sila doon. Kasi napakarami nilang issues sa Panginoon. Napakarami nilang mga reklamo, mga murmuring. Ano? Mahilig sila sa ganun. I don't know bakit kaya sabi ko, salita lang naman yun. Bakit kaya inabot sila ng 40 years? No? Aside pa, of course, sa kasalanan nilang idolatry, no, nang sila po ay gumawa ng isang Diyos-Diyosan. Pero most of the time, ang binabanggit ay mga murmuring. No? Yung mga pagrereklamo. Ano? Gusto kong sabihin sa inyo na hindi nalulugod ang Panginoon sa mga ganyan, no? Na lahat na lang makita, reklamo. So yun ang nangyari sa kanila. Dahil sa ganyan, paikot-ikot lang sila hanggang inabot na sila ng 40 years. No? 40 years, imbes na ma-shortcut dapat ang kanilang kahirapan, ay lalo itong tumagal. So it depends on us. No? Ang response natin sa pinapadaanan sa atin ng Diyos na wilderness, it depends sa atin kung ito ay madali lang o kung ito ay daglian o ito ay ating patatagalin pa. Amen po? No, kailangan sumunod tayo para mas madali lang natin malagpasan, madali lang natin mapagtagumpayan. Kasi sabi naman, it is a test.
Sabi ng binasa natin kanina, it is meant to make you humble, no? It is meant to make check your heart kung kayo ba ay susunod o hindi, no? Dito parang when I read this ay parang nagtataka, bakit kailangan pa i-check ng Panginoon? Di ba alam niya naman yung heart natin? No, ang ibig sabihin dito ng Panginoon ay i-check niya yung heart natin para malalaman din natin, no, kung anong estado ng ating puso. No? Tayo mismo. No? Hindi ibig sabihin na chine-check ng Panginoon yung ating puso, ay siya lang nakakaalam. No? When God checks our heart, He speaks through the Holy Spirit. No? Nangungusap siya sa atin na ito na yung ano mo. Ito na pala yung sitwasyon ng heart mo. Hindi na maganda ang sitwasyon ng heart mo. But sometimes, we just ignore it. No? Hindi lang natin ito pinapakinggan. No? Lalo na pag maano tayo, no? Magaling magkunwari. No? Hindi natin pinapakinggan na ganito na pala kadilim ang iniisip ng ating mga puso o yung naramdaman ng ating puso na may mga galit na pala tayo, pero hindi natin ito na-check. Amen? So, sabi ng Panginoon dyan, ang wilderness na ito ay gusto kong mas makilala pa ninyo ang inyong mga sarili. No? Yun po yung pwede nating ilagay dyan patungkol sa journey na kahit na ito ay 11 days lamang, inabot ng 40 years. Ano? So, excited ba kayo na malalaman yung mga whys of wilderness? No? Kasi kung malalaman natin mga whys ng wilderness, probably makakatulong po yun sa atin. No? Kung paano natin i-handle ang mga problema na mayroon tayo. Unang whys ng wilderness ay wilderness triggers spiritual awakening. Sabihin natin, awakening. Ayan. So, wala ba dito natutulog? Wala ba? Ayun, no? Dapat daw, ang mga, katulad nitong mga pangyayari sa ating mga buhay na mga pampaayaw, no? Ay, it is meant by God, no? Para tayo po ay magising, no? Magising. Ang tawag ng iba ay mapalo. No? Yung iba yung sinatawag mapalo. Pero kung wala namang ikaw kasalanan, baka natutulog ka lang. No? O baka naman, hindi mo alam ay yung kasalanan pala is already creeping inside your home. No? Pero dahil hindi ka aware, you are not awake, ay nabulaga ka na lang na mayroon na palang isang malaking kasalanan na sisira ng inyong pamilya. So spiritual, wilderness, no, ay makakatulong ito para tayo ay laging aware, no? Lagi tayong gising, no? Hindi tayo yung parang wala lang pakialam, no? So there are 3 things, no, about this. One is that God's provision and care is sure even in our doubts and unfaithfulness and even our weaknesses. Wow, grabe, no? Grabe yung Diyos, napakabuti niya sa atin. Kahit daw tayo ay unfaithful, kahit daw ay maraming weaknesses o maraming mga doubts, katulad ng mga Israelita, ay God has provided for them pa rin. No? Biruin mo, nang sila po ay lumalakad, mayroon silang cloud of a pillar of cloud by day and pillar of fire by night. No? Talagang ano sila kay Lord, parang may aircon sila pag umaga, no? Kasi mainit, no? So may cloud sila. Pag gabi naman, mayroon naman silang sobrang lamig sa gabi, sa disyerto, mayroon naman silang fire para naman sila ay mainitan. Spoiled pa sila. Pero ang dami pa nilang reklamo sa Panginoon. Napakarami mga himala ang ginawa ng Diyos, no, sa mga Israelita. And yet, no, after they crossed the Red Sea, no, nang iniwanan sila ng sandali ni Moses, ay gumawa sila ng idols nila. No? Sobra ang ginagawa ng mga Israelita during the time. Kaya naman sobrang galit ang Panginoon at God did not allow this generation, no, to even step to the promised land. No, gusto ba natin na hindi tayo i-allow ni God na to step
to our promised land? Siyempre hindi, di ba? So kaya dapat tayo po will always be reminded. No? Secondly, that God disciplines His people, just as a father disciplines his son to guide and train them to live a life pleasing to Him. So kahit na provided lahat ng Panginoon, parang ginawa ng Panginoon ay nilimitahan niya eh. Doon sa mana, and even doon sa mga quail. No? Hindi pwede na nung nagpaula ng Panginoon ng mana, ay kukunin mo na lahat. Hindi, no? So, didisiplina pa rin ng Panginoon. Konti-konti lang ang inyong pwedeng kuhanin para hindi mapanis, kumbaga, no? So, kasi ang gusto ng Panginoon mangyari doon ay magtiwala sa Kanya for the new day. No? Hindi na parang, sige, kukuha ko ng pang isang buwan. Hindi na ako magtitiwala sa iyo muna, hindi mo na kita papansinin. Kasi meron naman ako eh. Kaya nga ang panalangin, ang tinuro sa atin ng Panginoon, ang panalangin ay daily talaga. No? Daily dependence on the Lord. No? Kasi nga, ang Diyos naman ay tapat at ibibigay niya ang lahat-lahat ng ating pangangailangan. Amen? Palakpakan naman natin ang Panginoon. Yes, God disciplines His people. No? So kung hindi natin madisiplina yung ating mga anak, no, ay God will discipline them. No? Dapat tayo yun. No? Or, minsan community ang nagdidiscipline sa kanila. Tama po ba? No? Pag nahuli sila, ikukulong na kaagad sila. Kahihiyan po yun sa ating mga magulang. So dapat, we do not withhold discipline sa atin pong mga anak. And thirdly, that man does not live by bread alone, but on every word that comes from the mouth of the Lord. So, pinatunayan ito ng Panginoon doon sa temptation niya na tinempt siya ni Satan. Sabi niya, gawin mo nga itong tinapay ang bato. Alam ko, gutom na gutom ka. Kasi during that time, Jesus was fasting for 40 days. No? So, walang laman ang kanyang tiyan. Kung tayo po ba ay walang laman ng tiyan natin at i-offer sa atin yung tinapay, hindi ba natin kakainin? Pero sabi ng Panginoon, man does not live by bread alone, but on every word that comes from the mouth of the Lord. So tinuturuan ng tayo ng Panginoon dito na may marami pang mahalagang bagay, lalo na yung Word of God, than material things. No? Than material things. No? Sometimes, we fight with each other because of material things, pero yun pala, yung mga bagay na ito ay mawawala lang naman. Actually, yung pinakamahalaga are the things that are not seen. No, yung mga values natin, yung relationship natin, yun ang pinakamahalaga. So yung mga gamit, kaya nga gamit lang sila, ari-arian lang sila, kasi they are just meant to be used. No? They are not meant na talagang i-preserve natin kasi hindi naman yan po natin madadala habang buhay o sa kabilang buhay. Let us use things, no, not people. No? Let us use things, not people. Minsan kasi napagbabaligtad natin eh. Ginagamit natin yung tao, tapos ang bagay naman ay ang ating pinakikisamahan, yung pera, yung gamit. Amen? So, yes, kailangan natin magising sa mga bagay na ito, no? Sa provision ng ating Panginoon which is sure, sa disiplina ng Panginoon na dapat lagi nating tatandaan. And number 3, no, that we must realize that the bread, that we do not live by bread alone, but on every word that comes from the mouth of the Lord. Naalala ko tuloy dyan yung prodigal son. No? Yung prodigal son. Di ba lahat-lahat, dahil sa kanyang greed, ay kinuha niya na lahat yung kanyang mana, kahit buhay pa yung kanyang tatay. Parang pinatay niya na yung tatay niya, pambira. No? Parang pinatay niya na. Kung kayo yung tatay, parang insulto sa inyo. Pero dahil napakabait ng tatay, ay binigay niya na rin yung mana ng batang ito. At siyempre, dahil sa walang guidance at talagang prideful, no? Akala niya alam niya na yung lahat, went to another city and squandered everything na kanyang minana. Talagang ano siya, no?
pinadanas niya yung kanyang sarili, no, ng satisfaction to the max, kumbaga. No, inubos niya lahat, no, ang kanyang kayamanan para lang sa kanyang sarili. Until God allowed him to journey into the wilderness of his life. No, nawala na lahat ang kanyang kayamanan. And he has to eat, no, the same food na kinakain ng kanyang pinagtatrabuhan ng isang piggery. No, yun yung kinakain niya, yung food ng baboy, no? At doon na rin siya natutulog. No? And of course, yung enlightenment o yung awakening, no, has happened. At bigla niyang naisip na dito ay ganito yung sitwasyon ko, no? Destitute ako dito, pero sa aking bahay ay masagana doon sa aking ama. So na-realize niya. So that sometimes, yun po yung purpose ng wilderness sa ating mga buhay. To let us realize, magising tayo sa katotohanan, no, na ang kailangan lang natin ay ang Diyos. Amen? Ang kailangan natin ang Diyos na nagmamahal sa bawat isa sa atin. Ano nangyari nang siya umuwi? No? Ang kanyang ama ay talagang bukas ang arms, no, to embrace him, no, and welcome him sa kanyang bahay. Napapiesta pa nga ang kanyang ama. So, napakabuti ng Diyos. Amen? Napakabuti ng Diyos. Ano man ang sitwasyon mo ngayon, no? Ano man ang naranasan mo ngayon, ano man ang kakulangan mo, ano man yung struggles or pain or kasalanan na yung nagawa, ano? Ang ating Panginoon ay handa kang tanggapin muli. Amen? Ano man, ganun siya kabuti. Ganun siya ka-extravagant, no, ang kanyang pagmamahal. Hallelujah. And secondly, no, the wise of wilderness. So we have one, trigger spiritual awakening. Secondly, it can develop in us an inner resilience. No, ano ba yung resilience? No? Ang resilience ay ito yung parang ang tibay-tibay mo kahit ano ay hindi ka pwedeng mapasuko. No? Yan po yung resilience. Parang Filipino type, no? Na kahit na nasa gitna ng kalamidad, nakangiti pa rin, naka-selfie pa rin. Kahit taga rito na yung baha, nag-hi pa rin, hello, CNN, ganyan pa sila. No? Talagang very resilient ang mga Pilipino. And I hope, pag tayo po ay nakaranas ng wilderness, God can be successful in developing inner resilience. Yung resilience na kahit ano pa ang mangyari, ay hindi tayo mag-give up. Amen? So, ang resilience ay galing sa word na resalire. No? I don't know how, kung tama ba yung aking pronounce, no? Pagpo-pronounce ng word na yan. No? Which means springing back, or rebounding, or being resilient is more than just bouncing back to where we were before. So, ibig sabihin, parang kawayan siya, no, na kahit na apakan mo na, no, mga ilang araw talagang tatayo siya. No? Ganun po, ganun katigas, no, para sa conviction ang isang resilient na tao. No? Parang si Pablo, na siya po ay struck down, but not destroyed. Parang ganun din tayo. Siguro ang dami-dami nyo ng pagsubok na naranasan, pero hindi kayo natinag. Dahil may Diyos tayong pinapanampalatayanan. Amen? Hallelujah. Sige, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen? But, sabi dyan, returning to form, maintaining strength, and not giving up. No? And not giving up. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang sumuko. Yan. Huwag kang sumuko. Na, the capacity to withstand the test of time. So, no, kahit na mag-antay ka ng ilang years, na you still remain. No? You still remain because you knew na ang Diyos na nangako sa iyo ay tapat at tutuparin niya ang kanyang pangako. No, napakarami niyan sa Bible no, na may mga tayo na mga nauna sa atin, no? Si Abraham lang at saka si Sarah, no? Hindi sila magkaanak pero at their age, no, at their older age, na binigyan sila ng Panginoon ng anak.
So, ang imposible, no, kahit na ito ay parang imposible na panalangin mo, God can make it possible. Amen? Tandaan po natin yan. So, anong mga benefits na makukuha natin sa pagiging resilient? No? In Romans 5:3-4, sabi dito, not only so, but we also glory in your sufferings, because we knew that sufferings produces perseverance, perseverance, character, and character, hope. So, paano nangyayari po ito? No? Kung na ang isang sufferings ay magbibigay ng pag-asa. No? This is how it works. No? The transforming power of sufferings. No? Kung paano ito magpapabago sa ating mga buhay. No? Here's the premise. No? Suffering teaches us to persevere. No? Nakakapagtitiis tayo. In return, strengthens our character and instill in us hope. Ayan, that surpasses earthly circumstances. No, naging matibay tayo, nagiging resilient tayo, no, because of these sufferings. No, parang feeling natin ay wala lang itong epekto sa atin, pero pag naranasan natin ito at napagtagumpayan, no, pag dumating ulit yung kahalintulad ng mga sufferings o mga trials sa ating mga buhay, mani-mani na lang natin, chicken na lang tawag natin doon, chicken. O kaya peanut, mani na lang sa atin. Dahil napagtagumpayan na natin ang mga journey na ito of wilderness. Amen? So, another one, this process of transformation is not only a testament of our resilience, but also a step toward becoming more like Christ, which is the goal of Christ in our lives, na maging kawangis tayo ng ating Panginoon. Tingnan mo nga yung katabi mo kung talagang kawangis na ng Panginoon. Amen. Ba't parang iba nagulat sila? Nagulat. Ba't nakakagulat? Dapat hindi, no? Okay, next. Are you in suffering today? Kayo po ba ay may mga suffering today? Ako lang po ba ang may suffering ngayon? Parang hindi naman encouraging si pastor, no? Siya pala yung may suffering. Paano kayo ma-encourage? Ako lang pala may suffering. So, sabi dyan, are you in suffering? This is the word of God for you today. Sabi dyan, consider it sheer gift. No? Ang suffering pala is a gift. No? Maybe people in the world would never understand that. Pero tayo po na mayroong Espiritu ng Diyos sa ating mga buhay, alam natin na when we suffer, it will do good to us than harm us. No? Kasi hindi naman tayo pabayaan ng Diyos eh. Kasi yan po ay test lang naman. No? When tests and challenges come at you from all sides, you know that under pressure, your faith life is forced into the open and the shadows and shows its true color. So, don't try to get out of anything prematurely. Minsan tiniterminate na natin yung mga gustong iparana sa atin ng Panginoon na mga wilderness, no? Na hindi pa nga tapos ang Panginoon, parang terminate mo na kaagad, no? Sabi diyan, let it do its work so you become mature and well-developed, not deficient in any way. So yun pala yung kukumpleto sa atin, yun pala yung magpapatibay sa atin, yung mga sufferings na ito, yung mga pagsubok na ito, yung wilderness na ito sa ating mga buhay. Now, two things, powerful declaration of faith and resilience. One is, it teaches us that our strength does not come from within ourselves, but from the power of the Holy Spirit who dwells within us. So, yan yung sagot, no? Kasi parang nababasa kong isip nyo na, kaya ko ba yun? O kaya, tinry ko naman yun pero parang hindi talaga no? Kasi ang may power lang na magbabago sa atin ay ang Santong Espiritu. Kung tayo ngayon ay nakagawa ng mga bagay na mabubuti, no, it's not us. No, wag natin i-claim. Ito po ay galing sa kapangyarihan ng Santong Espiritu. Kung dati po ay bugnutin ka, dati po ay lagi kang nagsisinungaling,
No? Dati po ay kuripot ka, no? At ay yung 20 pesos ay orange pa rin, hindi makalabas sa yung, wala na nga pala ngayon 20, meron pa ba 20? No? Ano na, no? Lata na. No? Hindi makalabas sa bulsa mo. Pero ngayon, no? Ang mga ninoy or agila, no? Ay talagang kusa na lang lumalabas, no? Hindi mo na binubunot, kusa na lang lumalabas. Palagay ko, it's not you, no? It is the power of the Holy Spirit who is in you. Amen? Kaya nga minsan, parang bumabait na ako. Naranasan niyo ba yun? Bumabait kayo? Parang hindi talaga. Well, hindi talaga eh. wala talagang epekto. No? Pag na-obserbaran niyo yung sarili niyo na parang nagta-transform, it is the power of the Holy Spirit. Secondly, it reminds and encourages us to face our trials with confidence, knowing that there is no problem too great or challenge too big when we rely on the strength of our Savior, Jesus Christ. Amen? So, gaano man ka-imposible ngayon, gaano man ka-inhirap ang mayroon kayo ngayon na dinadanas, no, ay walang no mountains too big, sabi nga nasa kanta, no? Ang hindi kayang isulba ng ating Panginoon. Amen? Dahil siya yung makapangyarihan sa lahat. Let us now go to the third one. No? Trigger spiritual awakening. Third, develop inner resilience. And third, prepares you to the promised land. Amen. Ayan, malakas na, promised land na. Prepares you to the promised land. Ito yung gusto natin, di ba? Prepares you to the promised land. Alam nyo, I want to tell you na wilderness times are only temporary lang. Huwag kayong tumambay dyan. So kung may mga nararanasan kayo ngayon, just think na it will come to pass. Yun na yung paborito ko ngayon na ano tawag dito, na phrase. It will come, lilipas din po yan. Kung kayo po ay nakakaranas ngayon ng mga persecution, kayo ngayon nakakaranas ng mga bagay na hindi nyo nagugustuhan, no? Ay sabihin nyo na lang sa sarili nyo, it will come to pass. Lilipas din po yan. Sige, sabihin na natin, it will come to pass. Ayan, no, buti naman, it will come to pass. Ang it will come to pass na word in the Bible was mentioned 453 times. No, yan, no, nag-ano siya, no, doon siya pinakita. 450, ang dami noon. So, ibig sabihin, ganun lang talaga katemporary ang mga nangyayari dito sa ating buhay. Kaya huwag tayo masyadong attached, no, sa mundong ito. Kasi tayo po ay ano lang dito, sojourner lang tayo dito, tayo lang po dito ay travelers sa mundong ito. No? Our time is actually, as we age, no, ating time ay paunti ng paunti at paunti ng paunti. Tinakot pa, no? Paunti ng paunti at paunti ng paunti. Amen? Kaya, huwag tayong matakot if we are allowed by God to go through a wilderness. Kasi sabi niya naman, wala siyang ipaparana sa atin na hindi natin kakayanin. Yan ang pangako niya. At sabi niya rin, pag tayo po ay nahihirapan, siya na rin yung gagawa ng kaparaanan para tayo po ay makalabas sa sitwasyon na yon. Yan ang promise ng ating Panginoon. Hindi ito katulad ng poem ni Dante na Divine Comedy, no, na ang kanyang inscription or kanyang vision ng hell is sa gate daw ng hell ay may nakalagay doon na abandon all hope, ye who enter here. Na nasa Tagalog ay pag makapasok ka daw doon sa impyerno ay wala nang pag-asa na. Wala na. Last na 'yon. Wala ka nang kawala pa. Parang ganun. Pag nakapasok ka doon sa gate. Pero sa gate ng wilderness, no, you may probably you probably enter the gate of wilderness na nahihirapan ka, you're weak, but I assure you that when you submit to God,
you will come out strong. You will come out victorious. Kasi nakita ko doon sa istorya ng Israelite when they go through the wilderness, mula una hanggang wakas, sinamahan sila ng Panginoon. No, tayo din, no, who are now experiencing this kind of wilderness or struggles, no, whatever it is, no, whatever form it is, no, tiyak ako, sasamahan kayo ng Panginoon. Amen? Sige, palakpakan po muli natin siya. Sabi diyan, wilderness experiences are preparations for new beginning, new hope, new life with God. No? Ang new life with God is an abundant life. No? It's a life of prosperity. No? Pero ang prosperity sa Bible kasi ay hindi siya talaga puro material no? Although it includes materials, no? Pero dito makikita natin that a blessed life is more of spiritual, no? Sabi nga dito sa 7 and 8 ng ating pong chapter, no? Deuteronomy 8, sabi diyan, "For the Lord your God is guiding you into a good land, a land of water springs, of fountains and deep streams flowing out from the valleys and the hills, a land of grain and vines and fig trees and fair fruits, and a land of oil-giving olive trees and honey." Wow, gusto natin yan, ano? Kasaganaan at ang magbibigay sa atin yan at ang mag-lead sa atin to achieve that at para makamta natin yon ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Hindi niya gusto niyo ba yon na tayo po ay nililid ng Panginoon patungo sa mga promised land? I don't know kung ano po yung covenant ninyo with God, because God is a covenant-making God. You know? Ang relationship natin sa Panginoon is personal. Amen? Personal. No? So kung ano yung usapan ninyo ng Panginoon, ay yun po yung kanyang tutuparin sa inyong mga buhay. Make sure lang that we also do our part in that covenant. Amen? In that covenant. No. Alam nyo, ang Panginoon ay talagang gusto niya na ang ating mga pananampalataya ay ma-prove genuine. Kaya isa rin to sa mga reason kung bakit we needed to go through this wilderness of life. Sabi niya sa 1 Peter 1:6-9, sabi niya, "So be truly glad, there is wonderful joy ahead, even though you must endure many trials for a little while. These trials will show that your faith is genuine. It is being tested as fire tests and purifies gold, though your faith is far more precious than mere gold." So yung isa sa mga primary purposes of us going through the wilderness. No? Tinitest ng Panginoon kung hanggang saan ang ating pananampalataya. Sabi nga ni Job, magpupuri lang po ba tayo sa Panginoon sa kasaganaan? O magpupuri tayo sa Panginoon kahit sa ating kakulangan? The answer lies to you. No? Pero I have a story na ng tatlong magkakaibigan na hindi lang nila pinadaan ang kanilang pananampalataya sa apoy. Pati sila mismo. No? They put themselves in a situation na pati yung katawan nila, yung buo nilang pagkatao ay talagang literally pinadaan nila sa apoy. And they're willing to do this. You know, just to show their faith to the living God. No, ang akin pong tinutukoy ay si Shadrach, Meshach, and Abednego. Ay, yung mga naranasan natin probably ay ano lang po yan, tip, no? Sa mga naranasan ng mga heroes of faith natin. Sabi nga, hindi lahat ng heroes of faith ay nakamta nila ang pinangako ng Panginoon sa kanila dito. No?
Pero sa kanila, di bali na lang, kasi ang hinahanap talaga nilang prize or reward, no, ay ang kalangitan. No? The greatest prize that we could ever have. Salvation na ating minimiti, ang mapasama ang Diyos magpakailanman sa ating mga buhay. Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Yes, we can all stand right now. Hallelujah. Hallelujah. Let me pray for you. No, pwede bang ipikit natin yung ating mga mata? At if God is asking you to raise your hands as a sign of surrender to Him, ay pwede rin natin pong gawin po yan. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Thank you for the hands, Panginoon, that are raised towards heaven. A sign of surrender, Panginoon, sa iyo, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon, for your words, O God. Hindi man ito palatable, Panginoon, sa aming pandinig, Panginoon. Hindi man ito nice naming napakinggan, Panginoon. Ngunit ito, Panginoon, ang katotohanan ng iyong mga salita, O God. I pray, Lord, that ngayong oras na ito, Panginoon, you speak to your people, God. You reveal yourself to your people, God. Hallelujah. That if we indeed share in your suffering, Panginoon, we will surely share in your glory, Panginoon. Kaya nga, Panginoon, there is glory in pain. There is glory in suffering, Panginoon. Dahil pag nalagpasan namin, Panginoon, ang test na ito, Panginoon, kami na rin ang makinabang, Panginoon. At ikaw ang mapararangalan, Panginoon, sa aming mga buhay, O God. Help us to sing, Panginoon, ng mga bagay that will last forever. Hindi lang yung mga bagay na narito sa mundo, Panginoon, and are temporary, O God. Help us to be awakened to your truths, O God. Hallelujah. And help us to be strengthened through and through, O Diyos. Dahil gagawin mo kaming resilient people, Panginoon. Inwardly, outwardly, Panginoon. Patitibayin mo po kami, Panginoon. Hallelujah. Madadapaman kami, Panginoon. Kami po'y babangon dahil tutulungan niyo po kami, O God. Hindi kami susuko, Panginoon. We can be struck down, but we will never be destroyed, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat sa pagpapatibay mo muli ng aming mga pananampalataya, Panginoon. Oh, hallelujah, God. And I pray, Lord, that if ever my brothers and sisters are now going through some form of wilderness, Panginoon. Hallelujah. Ipuin mo po sila, Panginoon. Oh, hallelujah. Allow them, Panginoon, to surrender everything to you, Panginoon. Patuloy na ilagak nila, Panginoon, ang lahat ng mga challenges that they have right now, Panginoon, sa iyong paanan. Dahil alam namin, Panginoon, na ikaw lamang, Panginoon, ang aming kailangan, God. Sa iyo lamang namin matatagpuan, Panginoon, ang tunay na solusyon, Panginoon, sa aming mga problema, Panginoon, sa aming mga struggles, sa aming mga doubts, Panginoon. Hallelujah. Help us to humble ourselves, Panginoon. Help us, Panginoon, na iwanan, Panginoon, ang pride, Panginoon. Gapiin ito, O Diyos. At patuloy, Panginoon, na pananaigin, O Diyos, ang humility, O God, which is said is one of the primary purposes, Panginoon, of the wilderness experience, Panginoon, na aming nararanasan o mararanasan, O God. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, na pangako mo, hindi mo kami iiwan. Hindi mo kami pababayaan, Panginoon, sa aming nararanasan ngayon, O God. Hallelujah. Whatever it is, kapatid, you
can bring it to God right now in His altar. I invite everyone, hallelujah, anumang forma ito ng problema, idulog natin ito sa Panginoon. Nandito siya, willing to listen, willing to care, willing to provide for solution to your problem. Hallelujah. And I pray, as our music team sings this song, I invite everyone to come to the altar, to surrender your hardship, your sufferings, all the things that you think is bothering you, nagpapahirap sa'yo, ibigay mo yan sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Giving is part of worshiping. To all who desire to give, you may give your tithes and offering through online bank transaction. Details are provided below.